Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Muli pa po, awitin natin sa Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging
laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa Sa'kin walang hanggan, ibig mo ako noon. kahit kailan, di ka nagkulang. Yes, Lord. Biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtatawid sa amin sa maraming pagkakataon, Panginoon. Tunay nga, Lord, marami kaming kahinaan, Lord. Marami kaming hindi kayang gawin. Pero, Lord, hindi ka nagkulang. Hindi ka nagkulang, naging tapat at sapat ka, Lord, sa aming mga buhay. And for that, Lord, patuloy kaming sasamba at magpupuri sa pangalan mo. Patuloy kang maitaas sa aming mga buhay. Patuloy kang maparangalan, Panginoon. Karapat dapat ka sa parangal na ito, Lord. Patuloy ka naming pasasalamatan. Patuloy ka naming idadakila. Patuloy kang sambahin sa iyong tahanan, O Panginoon. Salamat, O Diyos, lahat ng iyong anak ay magsasabi ng papurit parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning po. And for our giving, question, meron ba dito sa inyo na nakakaalala nung great-grandparents natin or yung lolo ng lolo natin? Diba? Siguro kung meron man tayong knowledge or idea, siguro konti lang, pero siguro most of us, hindi na natin alam kung anong klaseng buhay meron sila or kung ano sila bilang tao, di ba? And darating din yung time, yung panahon na yung mga kaapu-apuhan natin, ganon din sila sa atin. Hindi nila alam kung anong klaseng buhay meron tayo ngayon, kung ano yung mga achievements mo ngayon, kung ano yung naipundar mo. Hindi na nila alam yan. Kung ano yung trabahong meron ka, kung ilan yung sasakyan mo, ilang bahay mo, kung maganda ba yung estado mo sa buhay. Hindi na nila alam yan. Wala na silang ideya dyan. Lahat ng bagay na nakamit natin,
At maging tayo mismo bilang tao, darating yung time na all of that will be forgotten. Na para bang hindi tayo nag-exist. But not with God. In Matthew, sabi nun, di ba, store up treasures in heaven. Do not store up treasures here on earth. Instead, di ba, store up treasures in heaven. Everything that we have given up, lahat ng bagay na sinakripisyo natin, lahat ng bagay na ginagawa at binibigay natin para kay Lord will always be remembered, recorded, and accounted. At pagdating natin sa langit, siyang may babalik sa atin. Give to God and invest in heaven. Pwede na po tayong magbigay. Ayan, hallelujah! Purihin ng Panginoon! Amen, amen! Ayan, at nakita niyo po kanina na konting bilisan po siguro natin yung lakad kasi ang bilis po pala kinukuha yung basket dito sa harap, no? Ayan, pero nakakatuwa ho dahil nakita rin natin na ang dami na po natin dito sa church na nagtatights. Nakakatuwa po na ang dami na pong naglalakad dito sa harap. At lalong nakakatuwa na wala na pong late. Opo, no? Kasi nasa tech po kami kanina, nakikita ko po, wow, ang dami ng tao sa praise and worship! Yay! Congrats, congrats church! Ang galing nyo. Ang galing nyo doon. Pero isa pa pong na-notice ko during our praise and worship, na habang nagpe-pray na po ang mga worship leaders natin, nakikita ko po mula sa likod na ang dami nyo rin pong sarili nyong individual prayers. Marami po kayong mga personal na prayer at alam ko po na marami pong nire-reveal sa inyo si Lord na gusto nyo rin pong mabahagi pa sa ating simbahan at sa mga kasama natin dito sa church. At wag po kayong mag-alala dahil lahat ng prayers na yan, pwede nyo po yan ma-share, pwede nyo po yan maibigay pa sa kapwa nating mga kasama dito sa church through our prayer groups. Or pwede rin po after ng services natin, pag-pray po natin ng isa't isa. But every Wednesday ng 6 p.m. po sa Emams Garden, meron po tayong prayer group at sama-sama po tayong mag-pray doon. Hindi lang para sa ating mga personal na buhay, kundi para sa mga upcoming nating events and mga service pa dito sa church. At para na rin mapag-pray natin ang mga cell groups natin. Sino po dito ang wala pa pong cell group? O yan, di ba? Lahat tayo may cell group na at sana po ay tuloy-tuloy natin yan, talagang ma-nurture at ma-nourish din natin yan. Sabay-sabay tayong pumunta po sa mga cell groups natin. Sa mga bago po nating invites dito, thank you po kay Sister Carla at na-invite niya po si Miss Rachel De Los Santos and John Riel De Los Santos. Palakpakan naman po natin sila. Ayan, maaari po ba kayong tumayo para ma-recognize po kayo ng ating mga taga-church? Ayan, hello po at magandang umaga po sa inyo. Ayan, pwede po kayong mas makapag-tune in pa po sa church through these services and sa mga cell groups po natin. And ang mga services pa po natin bukod dito sa 10 a.m., meron po tayong 5 p.m. service. Paalala po ulit, ang 5 p.m. ay hindi po para sa mga nalilate o sa mga hindi kaya gumising ng umaga. Para po yun sa mga may work po or para rin mas gusto nyo pang makarinig ng panibago pang preaching, kung gusto niyo pa ng panibagong praise and worship, pwede po yun sa afternoon service natin. Huwag po nating gawing excuse yung 5 p.m. service para hindi mag 10 a.m. service. Okay ba yung church? Parang Sunday school yung tinuturuan ko dito Ano ba to? And again, every Sunday na po, magko-close po ang mga pintuan natin kapag start na po ng praise and worship. Pagigihan po natin na wag malate. Meeting po worship team kahapon, usapan po yun, bawal nang nalilate. Sana po tayo po magawa po natin yun lahat dahil discipline at commitment po natin yun kay Lord. Amen! At pagdating po sa mga worship natin, kung gusto niyo po ng mas mabilis na lyrics, open po ang recruitment natin sa Tech Department. Woohoo!
Open po to for all ages. Huwag po kayong mag-alala kung feeling nyo po hindi po kayo ganun ka-techy because once mag-sign up po kayo, pwede na po kayong i-train immediately. Ang kailangan po din is yung mga magli-lyrics, yung help po dun sa live stream natin, and yung mga tutulong for the visuals and audio natin para mas mapaganda po natin ang ating worship service and yung mga napapakita po natin sa screen. At lahat po yan, itong mga ginagawa natin dito sa church, pinagdadaanan na po natin yan. Magfo 14 years na natin yung pinagdadaanan, church. Because sa August po, first Sunday ng August ay ang ating 14th anniversary. Woohoo! Ang theme po natin is breakthrough, and the Lord has really proven sa atin na ang dami nating magiging breakthrough dito sa church. Ayan po, meron po tayong t-shirt. Kung hindi pa po kayo nakakabili, bakit naman? So bumili na po kayo ng t-shirt natin. And meron po tayong parang mini theme. Ang parang theme po natin is medieval, parang Renaissance, may mga Roman soldiers. Kaya abangan nyo po ang mga pastors, mga deacons, deaconesses, at ang mga overseers kasi balita ko po magko-costume daw sila ng mga pang Roman soldier. Abangan nyo po sila. Pero hindi lang po sila ang on theme dahil tayo po, pwede naman tayong mag-join sa ating sword making contest. Ayan po, ang prize po natin is to be announced, kaya abangan nyo po siya sa page ng Cornerstone Marikina. Any materials po will do. Pwede pong individual lang or pwede pong by group kayong sumali. Alright, and sa July 27 po, sa Saturday na ang ating worship night. Woohoo! Ayan, exciting po yan. 6 p.m. Dito po yan sa church again, July 27, this Saturday. Alam niyo po, sobrang nakakatuwa kasi ngayon na lang po yata ulit tayo makakapag-worship night ulit. At ngayon lang po tayo makakapag-worship night sa bago nating church building. At sana po makapunta po kayo. Let's make time for this because the Lord has prepared so much for us as a church and for our lives. Amen po ba? Alam ko pong excited na rin po kayo sa word today, kaya tinatawag ko na po ang pinakamaganda nating Pastora Cathy. Pero bago po pala yun, may video po pala tayo para sa ating worship night. Ayan. Thank you po. Let's look to our screens. Why don't we reflect for a while? Why don't we pause? Every sin is sealed.
And thank you po kay Brother Jello and kay Ate Lottie sa pag-edit po ng video teaser natin na yan. Teaser pa lang po yan, church. Alam ko pong excited pa po kayo sa gagawin ni Lord sa ating worship night. At gaya po ng sinabi ko kanina, excited na po kayo sa word today. Tinatawag ko na po ang pinakamaganda nating Pastora Cathy para ma-introduce po ang speaker natin for this Sunday. Thank you, Kish. Sinong mami mo? Magandang umaga po sa inyong lahat. And it's such a joyful day today to see everyone. Kahit po merong mga pag-ulan, hindi nagpapaalintana sa anumang mga balakid, we are here to worship our one true King. Amen? Teaser pa lang po yun. And if you felt goosebumps, you felt the touch of God even in the teaser, nako, abangan po ninyo, the real thing. Let's all be here on July 27 and let us worship the Lord together. There's such a combustion that happens when all of us come together to praise and worship and honor our Lord. Amen? Today we are blessed to have not a guest but a family from all the way from Cornerstone, Hong Kong. And if there's anybody na pwede nating sabihin who has really endured every trial and she has grace through every season with poise and class. We are blessed to have her here today to give us a word in season. Ladies and gentlemen, let's welcome Pastor Melanie Cabalteja. Good morning po sa ating lahat. Wow! Hindi ko po inasahan na ako ay makatayo ulit dito ngayong araw na to sa napakaganda at napakalaking simbahan na natin dito sa Marikina. At katulad nga po nung sabi ko nung first Sunday na naka-attend ako dito, ito ang bunga ng panalangin ng bawat isa. Ito ang tunay na breakthrough. Amen? At ito'y pasimula pa lamang sa gagawin ng Panginoon na mas marami pang ikakamangha nating lahat. So napakaganda po ang inyong topic ngayong anniversary po ninyo na parating, yung breakthrough na tinatawag. At salamat po Pastor Cathy, isa pong kagalakan isa po pong kagalakan na makapaglingkod sa Panginoon at makapagbahagi po ng salita ng Diyos para sa inyong lahat. At mula po sa Hong Kong, kami po ay bumabate ng magandang araw sa inyong lahat. Ganon din po ang sa inyong anniversary sa darating na buwan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong buhay, sa pagpapatuloy po ninyo na itinataguyod ang paglilingkod sa Panginoon. At ako po ay excited na makita po ang mas marami pang mga tao na mailapit natin sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At congratulations sa buong kasamahan ni Pastora Cathy na naglilingkod sa Panginoon sa simbahang ito. At syempre, ako po ay bilang ina, ako yung pinakamasaya rin pong nanay na naglilingkod sa Panginoon sapagkat kasama ko po ang aking mga anak at dito rin po sila tinawag. At sabi ko nga sa kanila, anumang mangyari, walang iwanan sa paglilingkod. Tuloy lang ang laban sapagkat alam natin habang tumatagal, palapit din ng palapit ang pagdating ng Panginoon, pahigpit at palaki at pahirap ng pahirap ang mga pagsubok. Pero sabi nga ni Apostol Pablo, kahit anong mangyari, dikdikin man tayo, sirain man tayo ng kaaway, hindi magtatagumpay sapagkat tayo ay, sabi nga, we are more than conquerors. Amen. Conquerors, maraming pagtatagumpayan po natin. At napakaganda po ang inyong topic ngayong buwan na to. At sabi ko nga na obserbahan ko kada tayo ko dito, generosity ang topic. Nung nakaraang taon, nandito ulit ako last year, October, na about generosity ang ating topic. At napakasarap. Kung totoo at kung pagmamasdan po natin, ang about giving, nakakatakot na topic. Sapagkat alam natin, maraming tao natatakot na magsimba, sapagkat alam at sa isip nila, natatakot silang mahingian. Ito na naman yung church na manghihingi. Ito na naman yung church na
yung fino-force niya ang tao na magbigay. Pero mga kapatid, kung tama ang ating ugnayan sa Panginoon, pagdating ng pagbibigay, yun yung part na pinakamasaya sa atin. Palakpakan nga natin ang Diyos sa mga masaya nagbibigay. Amen. Kaya dito po, hindi natin kakatakutan kung ano mang sabihin ng tao pagdating natin sa pagturo ng pagbibigay. So, yung series natin, ngayong buwan na ito about generosity. Sabihin nga natin, generosity. Amen. Sa akin pong maituturo, maalala ko nga kanina habang pasakay kami ay nasa sasakyan kami ng aking dalaga. Ang aking anak, si Melwin, hindi na dala. Sorry, PA. Sabi ko, naalala ko yung tinuro mo nung first Sunday about din sa balo. Sa huling tinapay, harina, at huling langis. Ngayon, ang akin din pong ituturo, isang balo rin pala. Ngayon ko lang na-realize, yung balo naman, huling sintimo na ng kanyang buhay. At napakasarap po na ibahagi ito sa inyo. At umaasa at panalangin ko sa Diyos ng bawat isa sa atin, hindi lamang po mag-improve ang ating pagbibigay sa Panginoon kung anong ibinigay niya. Hindi lang mag-improve yung ating pagtitiwala, kundi yung tunay na pananampalatayang pinalago, yung tunay na pagtitiwala sa kabila ng kawalan, ay ma-overcome natin lahat at ma-experience po natin yung tunay na biyaya sa pagbibigay. Kaya ang aking topic ngayong umagang ito ay aking pinamagatan, The Blessings in Giving. Tulungan mo akong sabihin ulit yan sa katabi mo. Sabihin mo, The Blessings in Giving. Yan. So, sino pong may gusto ng blessings? Siyempre, tayong lahat. Sino naman ang hindi? At pagdating sa blessings, una-unahan tayo dyan. Kumbaga, kumbaga sa early bird can get the worm. So kung alam natin na ang blessing pala ay nasa maagang pagpunta, sa maagang pagsunod, sa madaling pagsunod sa Panginoon, ay siguro wala nang nalilate. At ako po ay agree ako sa sinabi ni Pastora kanina, yung ating MC pala na darating na yung time, sasara na ang pintuan pag kayo na late. Amen. Dapat may disiplina kasi tayo. Pagdating sa pagbibigay ng ating time sa Panginoon, talagang ibigay mo yung the best mo sa Diyos. Nag-preach din po ako sa Laguna, sa church doon, nitong habang nandun po ako last week. At hindi ko po inasahan din po, bigla-bigla din po akong inassign na mag-preach sa kanila. At ako po ay masaya sapagkat napapanahon, on the spot ang binigay ni Lord din pong salita niya para sa kanila. At hindi ko alam, yun pala ang kailangan din po ng church. At naniniwala po ako ng bawat salita ng Diyos ay hindi po lamang para sa akin, kundi para sa ating lahat. At ito ay napapanahon din para sa ating lahat. Sabi nga sa Acts chapter 20 verse 35, remember these words, sabi niya, remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, anong sabi doon? It is more blessed to give than to receive. Sabihin natin ulit, receive. Receive. So manda kayo ngayon sapagkat alam kong may gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi sa ating tema ay about yung biyaya daw sa pagbibigay. Ano yung hindi lamang iisa? Nilagyan ko po ng S sa dulo yung blessing. Blessings, ibig sabihin, marami. Kahit basahin nga po natin ulit itong Mark chapter 12 verse 41 to 44. Dito tayo, isang bagay na atin din pong pagdidiinan, ang kwento, or hindi lamang kwento, kundi nangyari ito. At isipin po natin na si Jesus ay, sa imagination natin, nung panahon na yon ay nakaupo si Jesus pala sa tabi ng offering box. Ito po ang sabi sa talata. Naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo. Ayan. At pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malaking halaga. Verse 42.
lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2 tigsingkong sintimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihandog nilang lahat. Last verse, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. At pansamantala nga po nating ialay sa Panginoon ang mensaheng ito sa Kanya. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na nabuksan namin ang mga salita mo. At amin pong dalangin muli ang banal na Espiritu na siyang magbigay kaunawaan sa amin. Ano man ang iyong naisin at gustong iparating sa amin ay maunawaan at matanggap po namin lahat ng ito. Sapagkat alam po namin, kagalakan mo kami ay pagpalain, Panginoon. Kahit Lord, salamat sa pribileyo, Lord, na amin pong mapagbulay ito at mas patuloy mo po, Panginoon, baguhin ang puso ng bawat isa. Hindi lamang makikinig, kundi mababago, mag-i-improve ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa isang social experiment sa internet daw, napagmasdan at napatunayan na ang mga mahihirap ang may mas kaya sa pagbibigay. Naku, nakakaano naman. Sabi nga dito sa social experiment daw sa internet, samantalang napatunayan din na mas maraming mayayaman ang kuripot. Sakit. Sakit. Bakit kaya? Mas madali, sabi niya, mas madaling magbigay ang mga mahirap sa kapwa nila mahirap. Mas nauunawaan kasi ng mga mahihirap ang katulad niyang nangangailangan. Yun pala. Kaya pala, napagmasdan, akalain mo yung nagmasid dito, napagmasdan niya, pinagmasdan niya siguro yung pamumuhay, may kapitbahay sigurong mayaman yung isa, may kapitbahay din siyang mahirap at pinagmasdan siguro ito. At sabi niya, nakita niya na mas mabilis palang mag-bless, magbigay yung mahirap. Kasi bakit? Nararamdaman ng mahirap kung anong pakiramdam ng nawawalan. Kaya dito, makita natin sa talata rin pong ating binasa, nakita natin ang babae, yung buhay ng biyuda. Alam natin sa tradition o sa buhay ng mga Jewish sa Israel nung panahon, ay ang pinakamahirap daw na tao or pamilya yung balo. Sapagkat sila yung wala nang inaasahan kundi ang Panginoon. Kaya nga sabi, lagi nilang sinasabi sa Bible, na tulungan ninyo ang mga balo, huwag ninyo silang pagkaitan ng tulong. Sapagkat ang sitwasyon ng mga balo ng panahon ay napakahirap ang sitwasyon. Mas lalo kung marami daw utang na iniwan ang kanyang asawa. Kaya dito natin makikita, ang salita sa Biblia, ang mga dukhang balo ay makikitang may mabuting kalooban pagdating sa pagbibigay sa Diyos. Kasi pinatunayan, ang daming na obserbahan natin sa Biblia, hinalintulad lagi sa mga balo, sa mga kababaihan. Bakit kaya? Saan ang mga kalalakihan sa Biblia? Pero sa ating ilang chapters kasi, ilang book sa Biblia, nakita natin yung pamumuhay ng mga naghandog, puro kababaihan, mga mahihirap na mga kababaihan. Mga nanay, yung balo na, yun katulad na naituro first Sunday, yung pagbibigay niya ng last na patak ng kanyang langis, ang kanyang arena, at ibilines ang lingkod ng Diyos na pumunta sa kanya. At dito rin makikita natin yung sa buhay ni Maria, nung nag-alay siya sa Panginoon, the alabaster jar, the alabaster box, na nag-alay siya sa Panginoon ng kanyang handog, binasag niya daw ang kaisa-isa niyang pinag-ipunan para makamtan lang itong napakahalagang pabango. Nag-alay siya ng extravagant na handog sa Panginoon. So dito natin makikita, hindi ko naman inaatipwera na ang mga kalalakihan ay may pagkakuripot kaya hindi nila naiano ang kanilang mga dito sa Bible. Pero makita natin, si Jesus ang tunay na giver. Ang lahat sa atin, God is the first. God is a giver. Amen? Siya yung unang nagkaloob.
Wala tayong may pagmalaki sa Panginoon. So God is a giver and He loves to give. Amen. He loves to give, kaya itong lagi nating tatandaan. It is, sabi niya, it's not just something He does, it's who He is. Ito ang kanyang puso, ito ang kanyang nature. Ang Diyos ay mapagbigay, sagana. Hindi lamang sa mga bagay, kundi sa pagmamahal. He loves to give. Ayun pala. He is a God of extreme, sabi niya, extreme generosity. Labish siya sa pagkabukas palad. Hindi niya tinitikom ang kanyang mga kamay sa pagbibigay. Kaya't kahit pa tayo nagkukulang, kaya nga ang kanta kanina, sabi ko, Lord, totoo ang kanta. Ang sabi sa kanta, kahit kailan hindi nagkulang ang Panginoon. Ilang minuto pala, Pastora, ang ating baka ako'y lumampas dito, ako'y batuhin. Okay, thank you po. Bibilisan natin. Actually, mabilis lang naman to. Amen. Kaya mga kapatid, kung titignan natin, hindi naman tayo naghihirap, hindi tayo wala. Ang sabi nga, ang nilikha ng Diyos ay isang mahirap at mayaman. Pero kung titignan mo, mayroon kang pananaw, magandang pananaw, kayamanang pananaw, hindi mo masasabi kung ikaw ay naghikas, hindi mo masabing ikaw ay naghihirap. At hindi mo masasabi, Panginoon, bakit nilikha mo ang lahat ng tao, hindi mo nalang nilikha, lahat ay mayaman. Bakit may naghihirap, may namamalimos? Dito na ulit ako, nagugulat ako, kahit mag-stop lang yung jeepney, yung tricycle, may namamalimos, may nakakarga ng bata. Sabi ko, inaano mo lang sa isang lang, sa ilang piso lang, tinataya mo yung buhay mo, sumusuot ka sa mga kasama mo pa anak mo. Ingat, sabi ko sa hindi nila nakikita at nakikita natin na kung siguro sabihin natin, Lord, bakit nilikha mo na lang ang tao? Bakit hindi na lang lahat mayaman? May namamalimos pa? Bakit ganito? May naghihirap. Pero mga kapatid, sabi nila, na actually lahat naman tayo mayaman. Ang isang mahirap, mayaman siya, hindi niya iniisip na mahirap siya dahil sa kanyang pananaw at sa kanyang kaisipan. Kung umasta ang isang tao, hindi mo iisiping may mahirap at may mayaman. Depende daw sa kaisipan. Kahit man nagkukulang or wala kang milyon na pera sa bangko, kung ang iyong kaisipan, ang iyong mindset ay mayaman, mayaman ka talaga. Kaya napakaganda po yung laging litanya ni PH ng ating senior pastor. Sabi nga, mayaman tayo, kahit wala pang pera, parating. Yan ang mga niya, kahit yung kumustahin ka, payaman. Bibili tayo ng ganito, asan ang pera? Darating. Yung kaya sasabihin nila, ang yabang ng mga Christian na to, amen. Wala tayong may pagyayabang, kundi ang Panginoon. Kaya nga sabi ko, lagi rin sa church natin sa Hong Kong, huwag kayong tatayo sa harapan, mag-offertory, magsasabi, si Lord ay faithful. Tapos pagbaba mo sa pulpito, naghahanap ka ng mautangan, parang hindi bagay sa sinabi mong God is faithful. Kaya kung nakita ko yung isang tao, may mga utang-utang sa church, sorry po sa mga, hindi ako against sa pangungutang. Pero, mga kapatid, maging balance din tayo. Paano mo i-representa na ang Diyos ay tapat? He is your great provider. Kung sa mga litanya mo, pag wala ka na sa harapan ng mga mananampalataya, sa kapitbahay mo makapagkwento, wala nga kaming isahing mamayang tanghali. Tapos nagpunta kayo sa church, in-invite mo pa siya. Sabi mo kanina, naririnig ko lang, faithful si Lord mo. Siya ang provider mo, pero bakit ngayon wala ka palang pananghalian? Pero mga kapatid, taasan natin ang level ng ating pananampalataya sapagkat may blessing. Ang babaeng ito na nagbigay, makikita po natin ang kanyang puso na nagbigay sa Panginoon. Sa Bible, alam naman natin sa Bible, ilang beses daw nabanggit ang pagbibigay. Lagi itong nasasabi. 2,162. At sa pagbibigay din ng kapatawaran, ilan? Pag minsan, about financial lang,
sinasabi natin, binibilangan natin. Pero ang pagbibigay ba ng kapatawaran may hangganan? Wala rin. Kaya nagkakaalaman din po dito ngayong umaga. Ang babaeng ito, itong Balo, nagpakita siya ng extravagant giving. Una, makikita natin sa kanyang pagbibigay, she gave out her love for God. At makikita natin, giving when done without love, it becomes a burden, an obligation. Nagiging pabigat na daw sa puso mo kung wala kang pagmamahal na nagbibigay. I-search nga natin ang ating puso ngayong umaga sa bawat pagbibigay natin. Pagbibigay mo ng worship sa Panginoon, pag-aalay mo ng papuri sa Kanya. Hindi lamang financial ang ating itatapik ngayon sa pagbibigay, about giving. Sa ating pananambahan sa Panginoon, ipinapayag niya ang lahat ng kaya mong ibigay sa Diyos. Yung three T's na tinatawag, ano yung una? Na maalala nyo? Time, talent, and treasures. Paano mo ibigay yan yung the best mo sa Panginoon? Ang ating church, ang Cornerstone, meron tayong tinatawag na spirit of excellence. Kumbaga, yung maglingkod ka din lang, ibigay mo na yung the best na paglilingkod. Magbigay ka din lang, huwag nang napipilitan. Pusuan mo na. Kung baga sa Facebook, huwag mo na lang likean. Anong best? Pusuan mo na, i-click mo na yung heart. Ang babaeng ito, nagbigay siya na may pag-ibig. But giving, sabi niya, giving when it's done out for love, sabi niya, nagiging pabigat na sa atin. But giving when it's done out love for God, it becomes a source of joy. Kaya pala kung masaya tayo, may pagmamahal tayo nagkakaloob sa binibigay natin sa Panginoon, nagkakaroon at nakakamtan natin yung biyaya ng kagalakan. Yan. Yung biyaya sa pagbibigay, ating natapik kanina. So, una, yung biyaya na makakamtan natin pag tayo daw ay masaya at may pag-ibig na nagbibigay ng isang bagay, mayroon kang kagalakan na hindi may paliwanag, unspeakable joy. Meron ba kayong na-experience na kayo pa yung nagbigay na mas masaya kaysa tumanggap? Ako ilang beses kong na-experience yun kahit napakasimple ng bigay ko. Minsan minasdan ko yung binigyan ko, ang saya-saya akong nagbigay, tapos siya malungkot. Pala hindi niya nagustuhan yung binigay ko, pero ako gustong-gusto ko nagbigay. Kaya search nga natin. Mga kapatid, as long na sinabi ng Lord at masaya ka nagbigay ng isang bagay, huwag kang mag-alala kung hindi masaya ang pinagbigyan mo. Sapagkat it is better to give, kaya na tumuloy, than to receive. Sapagkat may biyaya. Sabi nga, pinagpapala ng Diyos ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya ang pagbibigay natin na may pag-ibig sa Diyos, hindi may paliwanag yung kagalakan na nararamdaman mo. Sa lahat ng area, kaya kahit sinusubok ka na, kahit wala ka na, pag sinabi ni Lord, ibigay mo to. Lord, last na to last na sentimo na to. Pero dahil mahal kita, ibibigay ko. Kaya't ang babaeng ito, yung kanyang faith, hindi lamang faith ang meron sa kanya, kundi meron siyang pag-ibig sa kanyang Panginoon, sa Panginoon. Ibinigay niya ang lahat. Binigay niya sa Panginoon yung the best na alay niya sa Panginoon. Kung pagmasdan mo kapatid ang iyong buhay, actually meron ka sa lahat, hindi lamang naman sa pera, kundi sa kayamanan. Yung pamilya mo na nasa iyo, isang kayamanan. Yung merong ang tahanan na nasisilungan every day, isang kayamanan yon. Ano pa? Yung maisip ninyo sa may mga sasakyan, yung mayroon kang dinadrive na sasakyan, isang kayaman at napakalaking pribilehiyo yun na pinapakita ng Diyos. Yung nasa lugar kang napakapayapa, safe, na walang terorista, yung lumabas ka na talagang kahit nakaalahas ka, hindi mo kinakatakutan na pag may nasalubong ka, hinablot na yung daladala mo. Although meron din siguro, pero hindi naman lahat. Amen? Yung nasa tama at napaka-safe place ka, malaking biyaya na yon. Kaya
ating pasalamatan ng Diyos. Yung meron kang trabaho kahit nagrereklamo ka lagi pag nakita mo yung boss mo, pero isang biyaya ng Diyos yon. Dinala ka ng Diyos doon hindi upang palungkutin, kundi i-appreciate mo ang kanyang kabutihan na siya ang nagbigay pa rin ng trabaho. Sa Hong Kong, ang trabaho ko din po doon ay isa rin pong katulong. At ako po yung pinakamasayang katulong sa balat ng lupa. Hindi ko na kaya ang aking trabaho, sabagat ito yung ginagamit ng Panginoon para makapaglingkod ako sa Kanya. Maabot ko ang mga katulad kong nagtatrabaho sa bahay. Sapagkat kung nandun siguro ako sa mataas na kalalagyan, hindi ko sila maabot. Kaya mga matataas, magpakababa rin tayo para maabot ang mga mabababa. Huwag lang ang pakitunguhan natin ay mga mayayaman, mga mababait sa atin, mga close sa atin. Paano naman yung mga hindi close? Paano nila ma-experience tunay na pagmamahal? Kaya ang tunay na Kristiyano, walang kakitaan ng pagtatangi. Hindi yung nag-give lang sa'yo, ito laging nagbibigay ito. Ito yung lagi kong kasama, gusto kong kasama. Ito maganda, nakakapangit pag yun ang kasama ko. Meron bang ganito dito? Wala. Sapagkat sinusunog ang mga may pagtatangi. Amen? Mga kapatid, ibigay natin yung tunay. Sabi nga, may kwento ang mga pera. Alam ko, hindi na first time sa inyo to. Si 500, si 1,000, nagkwentohan, nagkita-kita. Si 120, nagkita-kita sila. At bawat isa, nagtanungan, saan pa kayo nagmamalagi? Saan kayo nagpupunta? At sabi ni 1,000, sabi niya, saan pa? Sa mga mall. Si 500 din. Ang mga sinabi niya, doon kami pumupunta madalas sa mga palengke, mga ganon. At malungkot na pinagmasdan nila si 100 at saka si 20. Bakit ganyan ang itsura ninyo? Sabi niya, born again kami lagi kami sa church. Ang bilis, bakit kaya ang bilis pakawalan? Yung mga 20, mga 50 lang pagdating sa pagbibigay. Pag sa mall, ang bilis pakawala ng mga 1,000. Meron na bang 2,000 na buo? Wala pa. Pagmasdan nga natin, paano tayo magbigay mga kapatid? Maalala ko isang kwento na sa Bible daw may mga, malapit na tayo. Okay. Namiss ko kayo. Ang dami kong baon. Sorry po. Sorry, PK. Nasaan ako? Natuloy wala. Si Pera, nagbigay daw siya, ang offering niya noong August 30. Ang gusto niya lang ibigay sa Panginoon ay 50 pesos. Pero wala siyang barya. 100 na bigay niya. Napunta sa langit na naginip. Nakita niya listahan ng mga pinaggagawa niya sa langit. Kasi may aklat naman ang buhay doon. Bawat ginagawa natin, nakalista yan. Hindi yan malilimutan. At yung pagbibigay niya nakalagay doon, August 30. 50 pesos. Sabi niya, Panginoon, bakit 50 pesos ang nakalagay dito sa listahan? Sabi ng Panginoon, oo, 50 pesos. Kasi sabi niya, 100 binigay ko, bakit 50 ang nakalagay sa listahan? Sabi na sa kanya ng Panginoon, oo anak. Ang nilagay mo sa offering box, 100. Pero ang nasa puso mo, 50 lang talaga. Kaya yun ang nakalista. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Magbigay ka din lang, ibigay mo na with your heart, yung may puso, masaya ka na nagbibigay. Magsimba ka din lang, itodo mo nang makinig. Magsimba ka din lang, mag-response ka na. Magpuri ka din lang sa Panginoon. Tumalon ka, pumalakpak ka ng the best. Sumaya ka ng the best. Magpuri ka ng the best. Sapagkat ino-honor ni Lord ang the best of the best. Yung tunay na pagbibigay sa Panginoon. Amen. So I encourage you mga kapatid. Palakihin mo yung pag-ibig mo sa Diyos at magagawa mo na ibigay ang mga malalaking, yung kumbaga, maibigay mo ito yung halaga na magkaloob sa Panginoon, yung kaloob mo sa Diyos. So ang purpose ng Panginoon sa atin ay pagpalain. So bring nga, sabi nga ng Panginoon sa Malakay 3:10, bring your tithes and offerings. Hindi lamang tithes, kundi pati offering. May obligation tayo. Hindi ibig sabihin tayo hihingian ng Panginoon, kundi ang pagbibigay ang susi ng pagpapala ng Panginoon. Sinong gustong makatanggap ng lubos-lubos na pagpapala? SLU. Siksik, liglig, at umaapaw. Yan.
ang gusto ng Panginoon. So, search your motive pag nagbigay ka. Sapagkat sabi, 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Hindi ko kayo, pag tayo nag-offering, walang tumututok ng baril. Habang tayo, 1,000 bigay mo ha, 1,000, babarilin kita pag hindi mo, walang ganon. Sapagkat hindi pinipilit ng tao ang Diyos na magbigay. Number 2, ang babaeng ito, sabi niya, she gave to God out of trust in God. Sa pagbibigay natin sa Panginoon, nagkakaalaman kung paano kataas ang pagtitiwala mo sa Diyos. Bakit nga ba hindi mo maibigay ang tithes mo sa Panginoon? Maybe sabihin mo, 20 years ka nang nagtitiwala, sinasabi mo, isa kang mananampalataya, pero pagdating sa pagbibigay, bakit ka takot kang pakawalan ang tithes mo? Eto na naman, tithes na naman ang usapan dito. Pero mga kapatid, bato-bato sa langit, ang matamaan ay magising. Hindi ako natatakot ipinipreach ito. Sapagkat alam ko at na-experience ko sa buong buhay ko na kung tayo maging tapat sa pagbibigay, ang Diyos ay tapat sa atin. Hindi tayo pinagkukulang ng lahat ng bagay. So dito natin makikita, second, she learned to trust God whenever she gives. So natuto siyang magbigay sa Panginoon, natuto siyang magtiwala sa Diyos sa area ng pagbibigay. Kaya pala hindi natakot ang pulubing ito na magbigay. Na hindi niya sinabing, sige, bigay ko na to. Kahit mamamatayin. Hindi nagtiwala kasi sa Diyos. So ang biyaya na makakamtan natin sa number 2, biyaya ng kapanatagan at kapayapaan. Pag tayo nagtitiwala sa Diyos, tunay na payapa ang makakamtan natin. Yung inuupuan mo, natatakot ka bang bumagsak ka dyan? Hindi, nakakatulog pa nga tayo, humihikab ba tayo? Naantok na tayo kahit ang lakas-lakas ng boses ko, di ba? Ibig sabihin, panatag kang nakaupo. Ang tunay na pagtitiwala sa Diyos, panatag ka. Masarap ang tulog mo kahit wala kang trabaho na hindi mo pa alam, nag-resign ka. Pero ang pagtitiwala mo sa Diyos, nag-upgrade. So, dahil pinakita ng babaeng ito, yung tunay na pagtitiwala niya sa Diyos, nakamtan niya ng tunay na kapayapaan. Alam niyo po ba, pag nag-speak sa akin si Lord, anak, ibigay mo to. Kahit napakahalaga sa akin, kung bagay or halaga, pag sinabi na ni Lord ang isang bagay, nag-speak sa akin, hindi ko napapalampasin ang 3 seconds. Mag-oo ako agad sapagkat walang nalulugi sa pagbibigay. Ibig sabihin, pag nagsabi ang Panginoon, ibigay, i-bless mo to. Amen, wag mo nang review in Jesus' name. Pinag-ipunan ko to, Lord. Hindi ikaw siguro yan. Huwag nang re-reviewin. Ibigay mo na sapagkat hindi mo alam, kikilos ang Panginoon. Makikita mo yung tunay ng kapayapaan sa pagbibigay. Pag hindi ka sumunod, pag nagsabi ang Panginoon, i-bless mo si Pastora, bilihan mo yung kaaway mo ng pagkain niya. Yan. Habi ng Panginoon. At hindi mo sinunod, mararamdaman mo, hindi ka mapayapa, hindi ka masaya. Alam niyo, may pagsuway ako na naranasan ganyan. Sabi ni Lord, i-bless mo itong taong to. Nagmamaya ako kay Lord. Parang may pag-alinlangan akong naisip. Nung natapos ang service, nawala na siya. Agad. Hindi na ako nagkaroon ng payapa na puso. Gusto niyo po bang magkaroon ng hindi mapapayapang puso? Alam niyo mga kapatid, nagkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan pag tayo sumunod. Sa pagbibigay natin sa Panginoon, tumataas yung level ng ating pagtitiwala. Lord, bagamat alam ko, ang aking pera ay napakaliit lamang kung ikukumpara sa mga kailangan namin sa buhay, magkano lang yung 10% na ibibigay mo sa Panginoon? Pag ibinigay at pinagkatiwala natin sa Panginoon na ating mga tithes and offering sa Kanya, pinagpapala. Kaya nga yung pagbibigay ng sa ilang tinapay at yung pagbabahabahagi, pagpapakain sa libo-libo, sa tinapay at sa isda lang ilan lang sila. Pero nakita natin, yung pagpapala ng Panginoon ay kumilos. Kaya mga kapatid, huwag mong limitahan ang kakayanan ng Panginoon sa maliit na tinitignan mong tinatangkilik mo. Sapagkat kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit,
ikaw ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Yan ang ating tatandaan. So, ang gusto ng Panginoon tayo pagpalain hindi lamang sa mga bagay-bagay, kundi sa kapayapaan pa lang at peace ka kahit nagkukulang. Pero ang Diyos, lagi mong isipin, kailanman hindi siya nagkukulang sa atin. Kaya nga Matthew chapter 6 verse 28 hanggang 33, bakit kayo magulumihanan kung kayo nagtitiwala sa Diyos? Tapat si Lord, pati sa mga ibon. Ang gawin mo lang ang kalooban ng Diyos. Hindi masama ang magbigay. Ang gusto ng Panginoon, yung kalooban niya masunod mo. Sapagkat gusto ng Panginoon, hindi ka pagkukulangin. At ipapakita niya ang kanyang kayamanan. 4:19 palagi ang meron tayo. Ano yung 4:19? Yung Filipos? Okay? He will provide. He is our provider. 4:19, na ang Diyos ay tapat, kaya niyang ipagkaloob ang lahat ng ating pangailangan sa kanyang kaharian. Dahil mabilis ang ating oras, punta na tayo sa pangatlo. Number 3, to give, sabi niya, she gave to God that much due to her appreciation to God. Na-appreciate niya kasi na si Lord naman ang nagbigay ng last na meron siya. Kaya binalik niya sa Panginoon. So paano nyo na-appreciate ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ninyo? Magkakaalaman sa pagbibigay mo. Balik na naman tayo sa pag-worship, paglilingkod, pagbibigay. Ng time mo, ng talento na binigay sa iyo ng Diyos, yung pagkakataon mong maglingkod. Naglilingkod at nagpapasalamat ang babaeng ito, na-appreciate niya yung buhay. At ang lahat ng meron siya ay nagmula sa Panginoon. Kaya kung na-appreciate mo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, walang imposible na hindi ka magbigay. Sinong nakaranas na nagmahal dito? Ay, ako lang. Lahat tayo nakaranas na magmahal. Walang nagmahal dito na hindi nagbigay. Amen po ba? Lahat tayo na nagmahal, nag-e-effort yan, nagbibigay effort. Kahit pa talagang as in kahirap-hirap ng situation, kaya mong lampasan lahat yan, makamtan at makita mo lang yung minamahal mo. Na-appreciate. So sa isang nagpapakita or nakaranas ng katapatan ng Diyos sa kanyang buhay, na-appreciate niya ang bawat pagkakataon sa Panginoon. Kaya ito yung kanyang puso. Yung biyaya at nakamtan niya, yung biyaya ng kasiguraduhan at kawalang kakulangan. Yun, yung biyaya na ating nakakamtan. Hindi, sabi niya, appreciate is the best expressed, sabi niya, appreciation is the best expressed not only through words but with gifts. Dito nakikita po natin mga kapatid. Mahirap magmahal, mahirap magsabi lang sa isang salita. Gawin mo. Sabi niya, action is action speak louder than words. So makikita natin dito mga kapatid, ang tunay na nagmamahal nakaka-appreciate ng katapatan at kabutihan sa kanya ng Diyos, makikita mo sa kanyang ginagawa. Paano niya pasalamatan. Kaya mga kapatid, kung malaki ang tingin ninyo sa Diyos, ang mga maliliit na mga problema ay maliliit na lamang yan. Ang bawat hinihiling ng Diyos sa atin, hindi mahirap gawin sapagkat nakikita mo ng Diyos ay matapat, ng Diyos ay nagmamahal, ng Diyos ay hindi nagkukulang, ng Diyos ay mahal ka. Kaya dito, kung gusto mong makamtan ang tunay na nakagalakan sa Panginoon, give your love to God. Yung pagmamahal mo na nagbibigay ng lahat ng pinagkatiwala sa iyo. And then give your trust. Magtiwala ka kahit ang katabi mo hindi ka tiwa-tiwala. Magtiwala ka sa Diyos, siya lamang ang dapat mong magtiwalaan. Amen. Pangatlo, yung sabi ko kanina, last na tayo, na-appreciate dito mo sa pagbibigay, nagbibigay ka sapagkat na-appreciate mo ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen. Na-appreciate ni Mary ang pag-ibig ng Panginoon sa kanya.
Kaya siya nagbigay ng lahat ng meron siya. So ang biyaya sa atin ng Diyos ay gusto niya na hindi lamang sa akin, kundi sa ating lahat. At ito po yung aking hangarin kung paano, alam ko hindi ko pataglay ang lahat ng bagay, pero alam ko ang Diyos ay tapat at sa lahat ng panahon mananatili siyang tapat. At sa pagsunod at pagpapatuloy nating maglingkod, ating i-experience palagi everyday sa buhay natin yung biyaya ng kagalakan, biyaya ng kapayapaan, at biyaya ng kawalang kakulangan at yung kasaganahan na ipinangako sa atin ng Panginoon. So mga kapatid, lagi natin tatandaan ito, magkaroon tayo ng pusong mapagbigay sapagat ito ang naisin ng Panginoon at hindi tayo pagkukulangin. Salamat po at yan lang po ang aking maiksing mensahe ngayong umagang ito. God bless po. Maraming salamat, Pastora Melanie. You know, one thing that I heard from Pastor David Poson, patungkol sa pagbibigay, ang sabi niya, ang isang dahilan kung bakit nahihirapan ng mga tao magbigay is because we think that only 10% belongs to God and the 90% belongs to us. And we forget the 100% is His. At tayo ay stewards lang ng kung saan niya gustong dalhin o gamitin ang kanyang mga kaloob at biyaya sa bawat isa sa atin. You know, if you have been blessed by Pastor Melanie's message, feel free to go to her later. If you want to bless her too, you know, we are a giving church, we are a generous church because that is in the heart of God. Tumayo po tayong lahat and let's close this service in prayer today. Hallelujah. Panginoon, salamat sa biyaya mo sa amin. Ikaw, Panginoon, ang source ng lahat ng bagay. You're a Father who give good gifts to your children. And you said in your word that when you give gifts, you don't add sorrow to it. Salamat, Lord, sa bawat biyaya, bawat provision na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Lord, salamat sa kalakasan na kami makapagtrabaho at kumita ng pananalapi para sa aming pamilya, matustusan ang aming mga pangangailangan. But we recognize, Lord, that you are the source of everything. You're the one, Lord, who provides every need that we have according to your riches and glory in Christ Jesus. And today, Lord, we just want to honor you and we would like to thank you because you are a giver, you are a generous God, and we pray that we will also be one that is like you, a heart that's like you also. We thank you, Lord. We give you the glory in Jesus' name. Let's all lift our hands. Hallelujah. The Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace both now and forevermore. And everybody say, amen and amen and amen. God bless you, everyone. And mark your calendars for our 14th anniversary. By the way, if there's anybody who wants to be prayed for, our leaders will be around. We would like to pray for you.